umuulan pa rin po sa amin. Ayan, maulan na umaga po sa inyong lahat. Ayan, pupunta po ako ngayon sa aking abay na naghahan traktor dahil po yung aming bagong tanim na papaya ay nagkatubig na po yung tubling. Kaya ang ginawa po ng aking abay ay dinaop niya po ulit ang tubling ng aming bagong tanim na papaya para po hindi mababad sa tubig ang aming mga bagong tanim na papaya. Ayan na po yung ginawa ng aking abay. Ayan. Niroto niya po yung gilid ng tubling ng aming papaya. Ayan. Para po yung tubig, ayan, mapunta po sa gilid. Ayan, nasa gilid po yung tubig ng ulan. Ayan. Ito po yung tubling natin ng papaya. Ayan. Ayan po yung aking abay. Kahit po malakas ang ulan, ayan. Sige pa rin po siya. Malaking tulong po sa kanya yung kanyang rotobacter. Napakasipag po talaga ng aking abay. Hindi po tumutigil ang ulan, kaya naisip po ng aking abay ay butuhin po yung gilid ng tubling ng papaya. Ayan, pagod na po siya. Malakas po ng ulan. Hindi po tumitigil ang ulan, lalo pa kung lumalakas. Ayan po, yung pagdadaog po ng aking abay, malaking tulong kasi yung tubig po ng ulan ay hindi na po napupunta dito sa bagong tanim naming papaya, kundi dito po sa gilid ng kanyang tinudling, inararo. Ayan, nandyan po yung tubig. Lalo pa pong lumalakas yung ulan. Kawawa naman po ang aking abay. Kung hindi naman po niya kasi gagawin yan, eh mamamatay po yung aming bagong tanim na papaya. Yung papaya po kasi medyo mahina po sa tubig ulan. Pag nababad po yan, pag nababad po yung puno niya, eh mamamatay po yung ating mga bagong tanim na papaya. Kaya talagang kung hindi po masipag ang aking abay, wala po kaming aanihin. Kaya kahit po malakas ang ulan, sige po, kailangan niya po kasi talagang rutuhin yung gilid ng aming papaya. Kasi ayan po yung tubig, oh. Ayan. Ayan po. Eh, mukhang magtatagal pa po yung ulan. Kaya pag nababad po ng 2 araw yung ating papaya, bagong tanim, eh malamang po marami pong mamamatay sa aming mga bagong tanim. Ayan na po yung tubig. Nasa tubig po ng aming mga bagong tanim na papaya. Kaya kung hindi po idadaot ng aking abay, ay maaabutan po talaga yung aming mga bagong tanim na papaya. Ayan po. Ayan po yung aming mga bagong tanim na papaya. Malapit na pong maabutan ng ulan, tubig ulan. Kaya po talagang
po na ng aking abay. Ayun po. Ito po, pinala po niya to kaninang umaga kasi po yung tubig ay pumapasok na po dito sa loob. Kaya ginawa po ng aking abay, pinala niya po, nilagyan niya po ng harang para po hindi pumasok dito sa aming loob, sa aming kusina. Ayan. Binutasan niya po para lumabas yung tubig dito. Pumunta po dun sa kabilang sa may sangka ng kalamansi. Para po pumunta dun, umagos dun yung tubig. Yung sako pong nakasabit sa malapit sa may kamay niya, lagayan po niya ng ano yon, mga alambring na pupulot niya. Minsan po kasi may alambre pa po siyang na dadaanan. Minsan ho kasi, dati ho kasi may balag ito, bago ho pinagtalungan, balag ho talaga yan, balag ng ampalaya, saka sitaw, patola, yan. Nung matapos na po yung aming balag ang aming balag na mga gulay na binabalag, nung matapos na po, hindi po kasi pwede yung paulit-ulit na tanim na puro ganon. Namamatay po yung gaya po ng ampalaya. Pag nataniman na po ng ampalaya, hindi na po pwedeng ulitin. Marami pong mamamatay sa ampalayang itatanim. Hanggat lumalaki po yon, namamatay po. Ganun po yung pagka inulit-ulit yung tanim na puro ampalaya, ganun. Kaya pag nung natapos po yung aming balag, tinanggal po yon, may mga alambre po kasi yon. Siguro yung iba nalalaglag, hindi po maiwasan yung pinagkat, yung kinatho, yung mga tali-tali, ganun, pinagtali-tali sa mga kawayan. Minsan ho nalalaglag, hindi napapansin nung aming mga army span na nagtatanggal ng balag. Minsan po may nalalaglag na hindi sinasadya. Kaya ayun, yung doon po niya nilalagay sa sako na yun na nakasabit. Kaya may sako pong nakasabit sa kanyang malapit sa kanyang kamay sa hand tractor. Doon po nakasabit yung sako. Ano po talaga siya, laging ready. Ayun po siya, nasa dulo na ho siya. Pinakakain ko na ho, ayaw pa hong kumain. Maluwang pa po yung kanyang rorotohin. Ayan po. Kung hindi niya po kasi idadaop yan, mabababad po yung ating mga bagong tanim na papaya. Ayan po. Ayan. Yan ho yung tudling ng ating papaya. Maluwang pa po ang kanyang rurutuhin, hanggang doon pa po. Ayan, dyan niya po pinadaan yung tubig. Ayan po.
Binutas niya po yung ano, para dumaan po dyan yung tubig. Yan, may tubig na po sa aming dinadaanan. Ayan po. Dahil nga po ayaw pang tumigil yung ulan, ayan, nagkatubig na po sa aming dinadaanan. Ayan po, napakaganda na pong tingnan ang kanyang mga naroto na. Nasa gilid na po yung tubig ng ulan. Malayo na po sa may puno ng papaya. Yung pong nasa dulo na yon, yung may sabingan, yan po, sa likod po niyan, tubig ilog na po yan. Malapit po kasi kami sa ilog. Ayan, yung likod ho niyan, ilog na. Yung likod ng sabingan na yan. Ulit ang aking abay. Nilalagyan niya po ng krudo ang kanyang rotavator. Ayan. Kumain lang po siya. Kumain lang po kami saglit. Tapos tinignan niya po ang kanyang kalabaw. Kain na lang ng konti. Ayan. Nagroroto na naman po siya ulit. Ganyan po talaga ang trabaho namin dito sa bukid. Umulan o umaraw, kailangan po talagang kumilos. Buhay farmers, ganyan po talaga. Kailangan pong alagaan ng mga tanim. Oh, natumba. Malambot po kasi ang lupa. Pinapugas po siya ng kamay para po hindi madulas. Madulas po kasi yung putik. Naputikan po yung kanyang kamay. Dahil sa pagkatomba po ng kanyang rotavator. Nagagsan niya po yung handle dahil nagkaputik din po dahil sa pagkatumba. Nabuwal po yung kanyang rotavator. Yan ang buhay farmers. Kailangan po talagang alagaan ang mga tanim. Kasi dyan lang po kami umaasa. Kailangan po maganda ang halaman para po bigyan din po tayo ng magandang ani. Nakasalalay po sa mga halaman ng aming mga pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya kailangan po talaga ay asikasuhin mabuti ang mga tanim para po kami ay umani. Ayan po ang aking abay na masipag. Kaya po kami umaani dahil masipag po ang aking abay. Sa tulong na rin po ng aking mga harness farm.
buhay magsasaka ay hindi po talaga biro. Kailangan po talaga dyan tibay at lakas. Tibay ng pangangatawan at lakas para po makayanan yung mga ganyang trabaho. Makayanan ng katawan ang lamig at saka init ng panahon. Ayan. Yan po ang aking abay na masipag. Buhay farmers. Pag may tinanim, tayo po ay merong aanihin. Thank you po ng marami. Thank you po ng marami mga ka-farming.